Alright, welcome back dito sa ating channel, ang Janitor TV. At ito ang Janidet, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ola at sa usapang utang. So mga ka-Jani, magandang araw po sa inyong lahat. Medyo sasagot muna tayo ng mga tanong ulit, no? Yung mga nai-stress, mga nadidepress, mga nagkakaproblema talaga, lalo nga sabi sa inyo sa latest videos natin is bare months ngayon, naghahabol po talaga ng mga quota at commission yung mga OLA agent na yan dahil talagang kahit matagal na yung overdue ninyo, talagang kukulitin kayo at maghaharas ulit po ang mga yan dahil ngayon sa holiday season at kailangan nila ng malaking komisyon at malaking quota. So yan mga ka-Jani, papaalala ko lang ha, paalala lang ha, kung ayaw nyo talaga magkaroon ng problema, iwasan nyo na lang talaga mangutang sa mga OLA. Kung kayo nagigipit, wag sa ula kakapit. May tanong dito, sir, pero tingnan muna yung pangalan para may shoutout natin siya. Sensya na. Siya po si Food Treats Nanet's Kitchen. Shoutout po sa'yo, Food Treats Nanet's Kitchen. Sir, ask ko lang po si Digido po, base sa experience nyo, na fully paid nyo na po ba? Ako po kasi 4 time na niyang nagpunta sa bahay, may promo na daw na yung principal amount na lang daw. Di kasi ako naniniwala na yun lang bayaran, baka magbayad nga ako, tapos yun pala ang labas, di pa rin na-settle. Kasi di pa rin fully paid ang mangyari. Trust issues. Ito yung madalas, no? Kasi gusto naman niyang, kung talaga naman, kung gusto mong bayaran, ang isang OLA na kahit paano ay nakikipag-settle naman sa principal amount. Ito kasi nangyari, experience ko rin, ganito, nagbayad na kami, then afterwards, mga 2 days or 3 days, mga gano'n, meron pa rin kaming balance. Totoo naman nangyayari yun na hindi nila pino-fully paid, nilalagay pa rin sila ng mga balanse. Pero, tandaan ninyo, ito, payo ko sa inyo, always save the transaction details kung magbabayad kayo ng principal amount. Pwede naman kasi kayo magbayad ng principal amount, lalo pag may mga ganitong offer. Kasi 4 na beses na pinuntahan. Shoutout sa'yo, Food Treats Nanet's Kitchen, no? Saan ano ka? NCR? Kasi NCR lang naman kadalasan, no? Sana mag-reply ka rito sa video na to. Shoutout sa'yo. 4 na beses ka nang pinuntahan, pero siguro kung kumalik lang naman yung utang mo, kung kaya mo bayaran mo na. Hindi papayo ko sa'yo. Kasi kami, binayaran din namin sa amin. Pero yung sa akin, hindi ko binayaran yun, ha? Yung sa 3.5 ko, dahil 5,000 plus na yung bayad ko sa kanila, wala punta sa amin sa Caloocan. Siguro dahil sa principal amount na rin yung naibigay ko halos, kaya gano'n na nangyari situation sa aking sariling loan. Kasi yung sa asawa ko, ibang usapan yun, almost 8,000 yun, o 7.5 yata binayaran namin, 4,000 lang utang. And then, sinettle namin. Then, nagkaroon pa rin ng balance sa 2,000 mahigit yung sa kanya. Pero dahil nga may trust issues ka, lagi mong sisave yung transaction details mo, yung binayad mo sa kanila para may ebidensya ka na talagang nakipag-settle ka. Tapos kunin mo na yung reference number, ID mo doon sa Digido. Pero sa ngayon, ewan ko lang kung ganun pa rin ba yung ano nila, sistema, kung ganun pa rin yung tawag doon, limutan ko tuloy, kung ganun pa rin yung sa pagbabayad nila sa Dragon Pay, di ko na alam, yung pala yung naisip ko kung doon pa rin. Pero basta save mo lang. Then hanap ulit tayo na tanong na puro kagabi ko pa hindi masagot ka, dito ko na gagawin. So ayun, ito po ulit, isang tanong, kagabi ko pa ito na anuhan, pero sinagot ko na sa comment, pero gawin ko pa rin para maliwanagan ka, Sir Charles Carlo 3678. Sabi niya, kasi may text daw sa kanya ito sabi niya, we will tag as case section Republic Act number 10951 Estapa NNAMNO 08-8-7 revised rules for small claim. Mag-conduct daw sila ng municipal hearing, di naman dumadaan sa barangay municipal agad. Salamat po sa sagot, sir. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, no? Hindi na kailangan dumaan sa barangay. Hindi na kailangan dumaan sa barangay kapag ka naniningil ng utang. Kasi civil case po yan. At yung sinasabi ng Republic Act number 10951, Estapa, ay hindi po papasok sa Estapa. At meron po siya sinabi rito sa akin, si Charles Carlo, na hindi naman daw siya nag-loan, nag-login lang daw po siya sa apps. Kaya nagtataka ako, kung paano nangyari yun, nag-login pero may utang siya. Ngayon, kung wala ka naman talaga naging utang sa kanila, nag-login ka lamang po, sir, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba, kasi wala ka palang utang sa kanila. Kaya, huwag ka masyadong kabahan, sir. Kung ako sa'yo, wala, tatawanan ko lang yan, kasi yung mga pinagsasabi ng mga OLA agent na yan is, sa 10 kwento, 11 mali.
Isa pa, kung totoo man na may mga nakukulong sa utang, punong-puno na bilibid ngayon o yung Muntinlupa sa dami natin may mga utang sa buong Pilipinas. Totoo ha, kaya nga naging civil case po ang ang hindi pagbabayad ng utang. Pero wag niyo na mga abusuhin na porket wala nakukulong sa utang, hindi na kayo nagbabayad ng lahat ng mga ulan ninyo na kahit yung matitino hindi na babayaran. Ibig sabihin is, lahat na lang ng ula hihiraman tapos lahat puro farmer na lang. Di syempre wala na magiging victim. Katulad ng mga farmer doon sa ibang page ng group no sa FB may nakita sa Loan Up Philippines. Grabe doon. Lantaran yung mga farmer doon. Kaya ako tinigil ko na, buti nga ako maaga ako nagkaroon ng ideya at nagkaroon ako maagang kalinawagan sa isip dahil nga ayoko na mangutang sa mga to dahil hindi lang ako guguluhin nito pati mga mahal ko sa buhay, ayoko rin madama yung mga yan, pati mga FB friends ko na imbis na nanahimik, guguluhin lang din nila. Pero tanda mo Sir Charles, kung wala ka naman naging utang talaga dito, wala kang dapat ipangamba, yung sinasabi ng estapa, never magiging estapa ang hindi pagbayad ng utang. Tandaan mo lagi yan. Tsaka yung mga municipal hearing, yung pagpapadala sa mga text, na huwag kayong papadala dyan sa mga yan, huwag kayong papatakot sa mga text nila. Kasi ang sistema ng pagpapadala ng mga summon galing sa korte is through post office. Papadala po yan ng korte. At papadala sa address ninyo kung saan po kayo nakapagbigay ng address doon sa mga nilunan ninyo. Doon yun ibabagsak sa ano. Ngayon din, kapag criminal case po, tulad niyan, kung talagang may estapang case na isampa sa inyo, pulis po ang pupunta sa inyo. Wala pong sasabihin niya kung kailan pupunta. Walang babanggitin niya na, tetext ako, ako si Police Lieutenant Americo. O, ganyan, di ba? Ako po ay magko-contact sa inyo ng warrant of arrest. Hindi ganon. Magugulantang ka na lang na pupunta sa bahay ninyo. Walang ganon. Kasi syempre, kung ikaw ay isang suspect o ikaw ay salarin, di pwedeng sabihan agad. Di syempre nakatakas na yung tao. Ganun lang po kasimple yun. Ganun nakatakas na yung tao. Siya nakapagtago na yan. Kaya nga, ng warrant of arrest sa mga criminal is biglaan. Ako naranasan ko na rin yun kasi nga mayroon akong ginitrabaho noon na sa TV nga. Biglaan din yung raid, nagkaroon ng search warrant, biglaan nga wala nang pwede sabihin na papaalam agad ikaw kriminal, pupunta ako doon sa bahay mo ng ganitong araw, siyempre ako kriminal, tatakbo na ako, alis na ako, diba? Ganyan lang po yung simpleng logic lang po, simpleng common sense lang po. Huwag kayo matatakot sa mga yan. Lahat kaya, yung sinabi ko kanina, sa 10 kwento ng mga all agent, 11 ang mali. So yun, no, ito muna tayo mga kadyani. Medyo sumugod lang tayo ng mga ilang tanong. Kaya paalala ko sa inyo, huwag kayo masyadong papadala sa takot. Siyempre, naiintindihan ko yan. Naranasan ko rin yung stress, depress, at saka yung anxieties na naranasan nyo dahil hindi sa pagbabayad ng utang. Dahil ako rin naman, minsan, nakukonsensya dahil di tayo nakapagbayad, di ba? Pero, yung rights nyo, lagi nyo iisipin niya bilang isang loaner. Kasi meron pa rin rights na tayo ay protektado ng karapatan ng batas dito sa mga pag hindi pagbabayad ng utang. Ngayon, kung lumalabis na talaga yung ginagawa ng mga all agent, pwede nyo pong i-file na reklamo sa PNP Anti-Cybercrime or sa NBI sa Anti-Cybercrime. So yun mga kadyani, itong yung lingkod kadyani ng Johnny Tortiba. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.